Ang episode na ito ay direktang nagsisimula sa planetang lupa, na naging walang iba kundi pagkawasak. Nagbanta si Zeno-sama sa lahat na buburahin niya ang lahat, matapos magbanta si Goku na aalisin niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Nahiga si Vegeta na natalo sa laban at hindi makatayo. Sa sandaling naisip ni Zeno-sama na simulan ang mga hakbang ng pagkawasak. Isang hindi kilalang nilalang ang namagitan sa kanyang ilaw ay maliwanag sa buong lugar, at ginawa ang lahat sa estado ng pagkabigla. Kasama na si Zenos-sama matapos ang sitwasyon ay naging matatag ng kaunti, at ang nilalang na ito ay nahayag sa wakas ay nahayag, na siya ay isang estranghero at isang taong may sagradong lahi. Ang unang taong nanginginig sa sandaling makita niya ang nilalang na ito ay si Zeno-sama, na nakakaalam ng pagkakakilanlan ng nanghihimasok na ito. Isinasaalang-alang na siya ay wala sa loob ng maraming taon, nagtaka si Vegeta tungkol sa pagkakakilanlan ng nilalang na ito at kung sino siya sa partikular. Sumagot si Zeno-sama na si Zell Ama iyon, ang gumagawa ng mga Super Ball, at siya ay hindi nagpakita ng mahabang panahon pagkatapos ng 1,000 taon. Natarante si Zeno-sama kung bakit nakialam ang gumagawa ng bola na tinawag na Zell Ama, sabi ni Zell Ama na hindi makatarungan ang ginawa ni Zeno, at ngayon ang mga bagay ay dapat ayusin. At dapat siyang parusahan sa gawang ito, minanipyala ni Zeno-sama ang oras at ginawang wasak ang lahat, at pinatay din niya si Goku at ang kanyang asawang si Caulifla noong nakaraan. Narinig ni Vegeta ang mga salita ni Zell Ama at ngayon ay sigurado na si Goku ay namatay, na ikinagulat niya sa balitang tumama sa lahat na parang kidlat. Tumayo si Zell Ama sa kanyang harapan kasama si Zeno-sama at iminungkahi sa kanya ang ideya ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Ang dalawa ay umakyat sa langit at lumalayo sa lugar para hindi sumabog. Pagkatapos ay nahulog ang dalawa sa sunod-sunod na suntok na napakabilis na lumampas sa libu-libong suntok bawat segundo ang kanilang mga suntok. Lahat ay pinag-iisipan ang laban na ito kasama na si Vegeta at ang kanyang asawa, ang ina ng mga anghel, at sinabing ito ang pinakamatinding laban sa buong kasaysayan. Habang lumawak ang epekto nito sa napakalayo, walang pagkakataong mapatay si Zell Ama. Dahil ang Zell Ama sa madaling salita ay may kalamangan at mataas ang tsansa na manalo. Habang nagtatago siya ng lihim na ayaw niyang ibahagi kay Zeno, at ang partikular na sikretong ito ay may kaugnayan sa ibang tao. Alam ni Zeno-sama na may tinatagong sikreto si Zell Ama, at tinanong niya ito. Kaya sumagot si Zell Ama sa pagsasabing ang sikretong ito ay may kaugnayan kay Goku, na ang pagkakataon ng tagumpay ay tataas. Si Zeno-sama ay nagsimulang magduda na si Zell Ama ay nagsisinungaling sa kanila, na si Goku ay hindi talaga patay. Napuno ng galit si Zeno at naisip ang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Dahil ang lakas sa loob niya ay hindi sapat para makatagal pa siya. Kaya naisip niya ang tungkol sa direktang maraming pag-atake at pagtaas ng kanyang porsyento ng tagumpay. Ngunit ang sitwasyon ay palaging nagtatapos sa kabiguan, dahil ang lakas ni Zell Ama ay isang lakas na may kaugnayan sa lakas ng mga Super Dragon Ball. Malinaw na ginamit niya ang mga bolang iyon upang madagdagan ang kanyang lakas. At isama ang anyo niyang ito, pinag-iisipan ni Vegeta ang bagay na ito at nagtataka tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihang ito. Dahil halos hindi siya makapaniwala sa nangyayari, ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na lampas sa imahinasyon. Sa pag-aakalang siya ang numero 1, ngunit iba ang nakikita niya ngayon dahil si Zell Ama ang kanyang antas ay lumampas sa antas ng kanyang imahinasyon. Iminungkahi ng asawa ni Vegeta ang ideya sa kanyang asawa na dapat silang lumayo sa lugar, kung hindi ay madadami siya sa panganib. Dahil hindi kakayanin ng kanyang katawan, ngunit mas pinili ni Vegeta na manatili at panoorin ng mabuti ang laban. Hanggang sa malaman niya ang katotohanan tungkol sa nilalang na ito at malaman din ang katotohanan tungkol sa koneksyon niya kay Goku. Matapos umunlad ang labanan sa isang malaking lawak, mayroong isang tao na nanonood ng laban na ito sa ibang mundo. At itong taong kilala nating lahat ay ang matanda na pinatay noon. At sino ang nagpalaki kay Goku pagkatapos niyang mahulog sa kanyang panahon? Ang pinakamalaking sorpresa ay si Goku ang katabi nitong matandang ito, at pinapanood nila ang laban ni Zell Ama mula sa mundo ng mga patay.